Ito nga bang si Chris Rosales at itong si Chris Miller ay pareho ng bibitawan ng San Miguel para dito sa playoffs? Alam natin, nakukunin daw ng San Miguel itong si Jeyo Ambohot mula dito sa Titan Ultra. Yan yung lumabas na balita. Pero bukod yan, meron pa raw ibang mga players na baka makuha ng San Miguel kabilang na itong si Joshua Monson. So baka maging dalawa pa yung ite-trade ng San Miguel. Itong si Rosales at si Miller kapalit nitong si Monson at si Jeyo Ambohot. Kung ito matutuloy, mas malaki ang advantage dito ng San Miguel. Kahit na mawala itong si Rosales at Miller, nandyan pa naman si Ross at si Tiongson bilang point guards nila. At alam natin na itong si Jericho Cruz minsan yan ang nagbababa ng bola dito sa San Miguel at kaya rin niyang gawin ni Joshua Monson. Kung sakasakali, hindi na dapat magulat itong si Miller na siya matetrade dahil matunog na yan, matagal na. At sa tingin ko, pwede talaga na maging isa yan dito sa mga makatutulong dito sa San Miguel kung makukuha nila si Monson dahil ito isang wingman. At syempre itong si Joshua, itong si Jeyo Ambohot naman bilang 6'8 na player, maganda yan bilang power forward nila. Matagal na naghahanap ang San Miguel nung perimeter big man na merong 3-point shooting ala Arwin Santos. Kaya itong si Jeyo Ambohot pwedeng mag-fit talaga dito sa role na yan para sa San Miguel. Kung sakasakaling naman na matuloy nga ang nasabing transaksyon, sa tingin ko mabibili siya maaaprobahan ng PBA dahil masasabi naman natin na ito ay patas. Ngayon, kung ikaw ang San Miguel, kinakailangan siyempre na as soon as possible magawa mo ang nabanggit na trade dahil kinakailangan talaga nila na magintay at masiguro na sila ay hindi magiging, sabihin natin, problemado pagdating dito sa pakikipag-matchup sa iba't ibang mga koponan. Kaya nga, good news sa San Miguel kung matuloy itong pagkuha nila kay Ambohot at pati na kay Joshua Monson. Ang isa pang team ngayon na nagre-ready dito sa mga posibleng pagkuha ng mga bagong players na itong Terra Firma Jeep at posible raw nakausap naman nila ngayon itong NLEX Road Warriors. Alam natin na dehado itong NLEX dahil dito sa matchup nila kontra sa San Miguel kung saan syempre twice to beat advantage ang San Miguel, number 1 seed pa. Kahit na tinalo ng Road Warriors yan doon sa elimination, iba na laro ng San Miguel ngayon. Kaya nga itong si Coach Jong Wuchiko dapat siguro pag-isipan niya na kunin itong si Louis Sanggalang at si Mark Nonoy mula dito sa Terra Firma Jeep. Itong si Sanggalang at si Nonoy magandang magiging complement yan dito sa laro ni Robert Bolick para hindi naman masyadong umaasa itong Road Warriors sa iisang tao. Ngayon, kung sakasakali na magkaroon sila ng magandang, sabihin nating, kasunduan, pwede na i-trade naman itong NLEX, itong si Anthony Semerad at si Enoch Valdez dito sa Terra Firma kapalit ni Sanggalang at nito ngang si Mark Nonoy. Kung mangyari naman yan, huwag tayong umasa na magtatagal itong si Valdez at itong si Semerad dito sa Terra Firma dahil eventually ite-trade din yan dito sa SMC. Depende kung sino sa kanila ang maganda ang nilalaro. As usual, kung ikaw naman ang NLEX Road Warriors, ang focus mo lang ay makakuha ng mga players na magbibigay sa iyo ng tunay na lakas at syempre yung bentahe sa mga susunod na playoffs. Natin na may mga nagsasabing parang underachievers itong NLEX Road Warriors. Kaya kinakailangan talaga na magdagdag na sila ng kanilang lakas para naman makasabay sila dito sa kanilang sister teams ng mga championship caliber talaga. Kaya iyan ang magiging maganda dito sa gagawin ngayon nitong NLEX Road Warriors kung sakasakali nga na matuloy yung gagawin nilang trade dito sa teams.